Kinasuhan na po ng GMA Network ang ABS-CBN dahil sa mali at baluktot na pagbabalita kaugnay ng umano'y pagmamanipula ng TV ratings. Ayon sa mga abogado ng GMA, ginawa ito ng kumpanya para protektahan ang reputasyon nito. Ang korte rin daw ang tamang lugar para malaman ang katotohanan sa naturang issue. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagtungo sa Quezon City Hall of Justice sa mga opisyal at abogado ng GMA Network para sampahanan ng kasong sibilang ABS-CBN. Ito ay kaugnay ng mali at mapanirang ulat na GMA raw ang nasa likod ng umano'y manipulasyon ng TV ratings sa Bacolod. We filed today this civil complaint arising from the libelous statements made by ABS-CBN's hosts, talents, and guests in their programs and management. We are imputing to GMA7 the commission of those illegal acts. This is really unfair. There is nothing there which says that GMA7 did manipulation or rigging of TV ratings in Bacolod City. So we initiated this civil complaint to show to the audiences, radio and TV, that GMA7 is above board. Kinasuhan din ng opisyal, host at reporter ng DZMM ang estasyon ng radyo ng ABS-CBN kasama sina Angelo Palmones, Jobert Sucaldito at Christopher Min. Ilang opisyal, producer at writer ng mga programang Entertainment Live at The Buzz. Pati na ilang opisyal, producer at host ng programang Bandila kasama sina Luchi Cruz Valdez at Corina Sanchez. Sa mga programang ito kasi iniulat ng ABS-CBN na itinuro raw ni AGB General Manager Mayo Reforma ang GMA Network bilang nasa likod ng umano'y manipulasyon sa ratings. Pero walang sinabing ganito si Reforma sa kanyang affidavit at ang ulat ng ABS-CBN ay itinanggi pa nga ng abogado ng AGB Nielsen. Ayon sa GMA, sinadya at may mali siyang ginawa ng ABS-CBN na pagbaluktot at pagputol sa pahayag ni Reforma. The interview or what AGB's Maya Reforma said was not the problem. It was the interpretation that was the problem. It was the distortion of what Maya Reforma said that created the problem. 15 milyong pisong kabuang danyos ang hinihingi ng GMA, pero di raw pera ang punto rito. We are not after monetary recovery here. We are after the vindication of the honor and integrity of GMA7. There were attempts by these extracted statements to besmirch, to impeach the honesty, integrity, and reputation of GMA7. Branding GMA7 as a manipulator of ratings is really unbearable. Sa isang liham ng AGB sa mga kliyente nito noong Disyembre, idinila ng AGB na tama ang ratings sa kanilang ipinapalabas at hindi ito apektado ng aktibidad na inirereklamo ng ABS-CBN. Sinabi ni Reforma na di nila ititigil ang pagpapalabas ng TV ratings hanggat walang naihaharap na ebidensyang magpapatunay sa akusasyon ng ABS laban sa GMA. Paratang ng ABS-CBN, may mga lumalapit daw sa mga household na nakabitan ng metrong sumusukat sa TV ratings para impluwensyahan sila sa kanilang pinanonood na programa. Sa statement ng ABS-CBN, nadismay raw ito ngunit di nagulat sa ginawa ng GMA Network. Tila raw nais nitong pigilan ng media sa pagbanggit sa network kaugnay ng umano'y dayaan, pero naniniwala itong lalabas din sa huli ang katotohanan. Pero nilinaw ng GMA Network na di nito pinipigilan ng media. Ang pinipigilan nito ay ang pagbabaluktot ng mga pahayag tulad ng ginawa ng ABS-CBN. Kaya nga raw ito nagdemanda upang malitis ang kaso sa korte na siyang tamang proseso para malaman ang katotohanan at hindi ito maging trial by publicity gaya ng ginawa ng ABS-CBN. Iniimbestigahan na ng AGB ang paratang ng ABS-CBN pero hanggang sa ngayon wala pang nakukuhang ebidensya ang AGB na taga-GMA Network ang gumawa nito. Mariinding itinatanggi ng GMA ang paratang at idiniin din nito gawain ang mandaya. Milyong piso ang ginagastos ng kumpanya sa lehitimong promotional activities at infrastruktura para mapaganda ang signal ng estasyon sa buong bansa. GMA won the battle in the ratings for Luzon, Mega Manila, and Metro Manila by sheer hard work. It's on the shoulders of our talents, our employees, and everybody here in GMA. We're not about to sacrifice all of what we achieved for something like this.
We keep saying, hindi namin style ang maglaro ng madumi. Hindi kami ganon. At hindi namin try-try-do-rin yung mga nanonood sa amin para mag-resort sa ganitong dirty tactics. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.